Mga lodi, makinig muna tayo ng audio novel habang naghihintay ng Super Gene. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking itinakwil ng sarili niyang bansa at pinatay. Ngunit siya ay muling nabuhay sa ibang mundo. At ating tunghayan ang kanyang kapalaran sa bagong mundo na kinaroroonan niya. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1, Dab. Maririnig ang mga yapot ng dosenang kalalakihang tumatakbo sa pasilyo. Isang batang at gwapong opisyal ng hukbo ang tumatakbo sa unahan, sinundan ng 12 mga sundalo na nakauniporme, ganap na armado ng mga baril. Bilisan nyo, kailangan natin siyang mahuli bago pa mahuli ang lahat. Utos ng batang opisyal sa kanyang mga nasasakupan sa isang nag-aalalang tono. Pagkatapos lumiko, nakita nila ang isang pasilyo na may malaking silid sa kabilang dako. Lahat ay bumilis ng lakad at mabilis na binuksan ng batang opisyal ang malaking pinto at pumasok sa silid. Ang nakita nila ay halos magpukol sa kanila ng kanilang mga laman. Isang mabangong amoy ng dugo ang sumalubong sa kanilang mga ilong at ang silid ay puno ng mga bangkay ng 12 armadong lalaki. Isang tingin lang at nakilala nila ang mga ito bilang isang pribadong puwersa. Ang mga sundalong pumasok sa silid ay mga espesyal na puwersa ng USA at nakakita sila ng maraming madugong eksena. Kahit sila ay lumikha ng maraming eksenang puno ng dugo. Ngunit ang nakita nila ay nagbigay ng panginginig kahit sa mga sundalong ito. Bawat bangkay ay may mukha na puno ng takot at pagdurusa at walang sino man ang walang nakalabas na buto. Oo, mga nakalabas na buto. Bawat tao ay may hindi bababa sa isang buto na nakabakat mula sa kanilang mga katawan at ang ilan sa kanila ay may piraso ng buto na tumagos ng malalim sa kanilang mga mata, lalamunan, puso, at iba pang mahahalagang bahagi. Ang mga piraso ng buto na ito ay kinuha mula sa mga kamay at tadyang ng kanilang mga kasama na malinaw na makikita matapos obserbahan ang mga malambot na braso at binti ng ilang mga bangkay. Sa gitna ng mga bangkay na nakahiga sa sahig, may isang binatang tila nasa huling bahagi ng kanyang 20s o unang bahagi ng 30s na nakatayo na nakalantad ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. May dugo siya sa buong katawan at mukha. May mga sugat ng bala at mga peklat mula sa talon sa kanyang mga mahusay na hugis na kalamnan. Ang kanyang itim na buhok ay basang-basa ng dugo. Ang kanyang mga palad ay may kasamang pares ng kakaibang mga pangil. Ang mga pangil na ito ay may matutulis na kuko na kahawig ng sa isang mabangis na hayop, gawa sa metal at bawat kuko ay hiwalay na nakakabit sa isang maliit na bagay na bilog sa likod ng kanyang palad na may maliliit na kasukasuan ng metal kung saan dumadaan ang isang uri ng sinulid. Kung hindi alam ng sino man, akala nila ito ay isang normal na metal na string pero ito ay isang graphene string, ang pinakamatalas at pinakamalakas na bagay sa mundo. Habang tinitingnan ang eksena, huminto ang batang opisyal ng hukbo at tumayo lang doon na nakatingin sa dagwang figure. Sa wakas, nandito ka na, Kapitan Richard. Napapagod na ako sa paghihintay. Sabi ng dagwang figure habang nakatingin pa rin sa bintana kung saan makikita ang malawak na karagatan. Naghihintay ka sa akin. Ang sagot ng batang at gwapong opisyal ng hukbo sa medyo naguguluhang tono. Oo, hinihintay kita. Gusto kong ikaw ang maging saksi ng aking huling obra maestra para hindi ka na magdusa pa, sagot ng madugong figure. Sumuko ka na, Sam. Hindi ka na makakatakas. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Sumama ka na lang sa akin sa Pentagon at makakapamuhay ka ng tahimik sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Alam kong galit ka, pero ang iyong paghihiganti ay magpapabago sa balanse ng kapangyarihan ng buong mundo. Tutulungan kitang makipag-ayos sa kanila para ibigay ang sinumang responsable sa insidente, sabi ni Richard na walang pakialam sa tinatawag na obra maestra. Bah! Akala mo ba madali lang yan, Kapitan? Alam mo ba kung sino ang mga salarin? Ang tagapagmana ng angkan ng Rothschild, ang tagapagmana ng angkan ng MacGregor, ang prinsipe ng Morocco, ang tagapagmana ng pamilyang Samarita, ang tagapagmana ng Hestia House. Sigurado ka bang makukuha mo ang mga ulo nila? Sagot ni Sam habang tumatawa. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Richard ay napahinto sa gulat. Alam niyang may kinalaman ang insidente sa mga pamilyang ito, pero hindi niya alam na ito ay may kaugnayan sa mga direktang tagapagmana ng mga pamilyang ito. Wala siyang masabi. Bago siya makasagot, nagpatuloy si Sam. Richard, alam mo ba kung gaano ko siya kamahal? Siya lang ang nag-alaga sa akin. Siya lang ang hindi tumingin sa akin ng may paghamak dahil sa aking kalagayan bilang ulila. Pero ngayon nagpakamatay siya dahil sa inggit at pagnanasa ng mga mayayamang bastardo.
Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko kapag naaalala ko na habang nagtatrabaho ako na mabuti para iligtas ang mundong ito mula sa global warming na sila ang naglikha ng walang pakialam, ang tanging taong mahal ko ay brutal na ginahasa ng 20 araw at tinorture hanggang sa nagpakamatay siya. Dahil lang sa mga mayayamang bastardo na naiinggit dahil ikinumpara ako ng kanilang mga ama sa kanila dahil magkapareho kami ng edad. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Sinasadya ko ang sarili ko. Sinasadya ko ang lahat ng mga titulong nakuha ko bilang siyentipiko, inhinyero, music hero, pintor, doktor, super sundalo, hacker, inventor, tagalikhan ng armas. Naging napakaraming bagay ako sa edad na 25 pero alam mo ba kung ano talaga ang gusto kong maging? Ang pinakamagaling na kaibigan, ang pinakamabuting kapatid na maaring maging isang tao. Pero ang naging ako ay isang taong may pusong wasak at puno ng bagyong puot. Huwag kang magtangkang kumbansihin ako kung hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko, malamig na sinabi ni Sam. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at hinanakit. Richard tumingin kay Sam na hindi alam kung ano ang gagawin. Siyam. Tumingin si Richard kay Sam na hindi alam kung ano ang sasabihin. Malinaw na alam niya kung ano ang kinakatawan ng lalaking nasa harap niya. Ang dagwang figure sa harap niya ay kumakatawan sa rurok ng henyo, ang pinakamalaking henyo na kailanman ay isinilang sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang ulila sa mga kalye ng India ang naging isang nilalang na kayang tingnan ang mundo ng may paghamak at pagdiriin. Siya ay isang inventor, doktor, taga-disenyo, pintor, music hero, at iba pa. Na-master niya ang bawat kaalaman na kanyang na-access. Hindi siya jack of all trades kundi master of all trades. At kung hindi pa sapat, isa rin siyang super sundalo na kayang labanan ng isang buong batalyon ng mga armadong sundalo mag-isa. Walang nakakaalam kung paano niya nagagawa ang lahat ng mga bagay na ito pero nagawa niya. Tumingin siya sa kanya at sa wakas ay nagsalita si Richard. Hindi ko masasabi na nauunawaan ko ang iyong sakit. Pero ang nauunawaan ko ay masyadong maikli ang iyong buhay para maipakita ang lahat ng iyong kakayahan sa mundo. Hindi pa sapat ang nakita ng mundo sa iyo. Ikaw ang pinakamagaling na tagalikha ng mundo, Sam. Pero sa tingin ko, hindi mo pa naabot ang iyong hangganan. Dadalhin kita mula rito ng may puwersa kung kinakailangan, upang pigilan kang magtungo sa isang patay na dulo. Alam nating dalawa na kung makaganti ka, ikaw ay huhulihin hanggang dulo ng mundo. Pakiusap, sumama ka sa akin, Sam. Salamat, Richard, pero hindi na ako makakabalik ngayon. Hindi ko kayang kalimutan ang mga hayop na yun matapos nilang pilitin si Stella na magpakamatay. Pagkatapos magsalita, bigla siyang kumilos at pinindot ang isang buton sa harap ng isang computer sa silid. Lumingon ang lahat at mabilis na napalibutan siya. Ang mga monitor sa silid ay nagpakita ng iba't ibang lokasyon ng mga mansyon, pabrika, mga gusali ng opisina, at iba pa, habang ang mga mata ni Richard ay lumaki sa hindi makapaniwala. Bigla, bawat gusali sa computer screen ay tinamaan ng tila napakalaking baston at tuluyang nawasak. Lahat sa silid ay naguluhan. Ang pinakamalaking consortium sa mundo at ang mga lihim na namumuno sa buong mundo ay nawasak na parang ganon-ganon na lang. Hahaha. Nagsimula ng tumawa ng baliw si Sam. Sa wakas, Stella, ikaw ay naiganti. Libo-libong tao ang kasama sa pag-akyat sa bam biglang may 2 putok ng baril na pumutol sa kanyang pagsasalita. 2 butas ng bala ang nabuo sa kanyang sugatang katawan. Lumabas si Richard sa kanyang pagkakaabala at sinuportahan ang bumabagsak na katawan ni Sam. Samantala, lahat ay itinutok ang kanilang mga baril sa taong bumaril. Isa siyang utusan ng consortium pero huli na siya upang pigilan ang pagkawasak. Tinitigan ni Richard si Sam na may walang katapusang pagsisisi sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala kaibigan, nabuhay ko na ang buhay ko ng buo. Sana sa aking buhay bilang halimbawa, ang mga mayayamang ito ay magpigil at mag-ingat. Sabi ni Sam. Sigurado akong gagawin nila iyon, sabi ni Richard nang may katiyakan. Richard, bilang tanging kaibigan ko, iiwan ko ang lab na ito bilang pamana sa iyo. Ito ang tungkod ng Diyos na ginamit ko kanina. Pakisiguraduhing mapanatili itong buhay at tiyaking bawat gobyerno ay magiging maayos mula ngayon. Gusto kong ikaw ang maging tagapangalaga ng mundong pinangarap ni Stella noon. Sabi ni Sam. Gagawin ko. Huwag kang mag-alala, Sam, sagot ni Richard. Bago mamatay, sa tingin ko dapat kong palitan ang aking titulo mula sa pinakamagaling na tagalikha patungo sa pinakamagaling na tagawasak dahil sa isang pindot lang ay nawasak ko ang kalahati ng kapangyarihan ng mundo, sabi ni Sam na may ngiti. Hindi, Sam, hindi mo kailangang magbago dahil ikaw ang magiging pinakamalaking tagalikha at ikaw ang magiging pinakamalaking tagawasak ng mundong ito.
Walang sino man sa mundo ang makakapagsalungat o magtatangkang salungatin ang pahayag na iyon, sabi ni Richard na may ngiti. Haha, totoo yan, Palam, kaibigan ko, sabi ni Sam habang pinipikit ang kanyang mga mata. Palam, Sam, sabi ni Richard na may luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, lahat ng sundalo sa silid ay itinutok ang kanilang mga baril sa kisame at nagpaputok ng 3 beses bilang paggalang. Alam nila kung ano ang naitulong ng lalaking ito sa mundo. Lumikha siya ng mga kababalaghan upang matulungan ang sangkatauhan na mabuhay ng mas matagal sa pamamagitan ng pag-aalis ng banta ng global warming. Binigyan niya ng pag-asa ang napakaraming tao na hindi na makapagpatuloy dahil sa kanilang mga karamdaman. Siya ay isang nilalang na isang buhay na halimbawa ng himala, ngunit ngayon ang nilalang na iyon ay patay na, ang pinakamalaking tagalikha, pinakamalaking tagawasak, ang pinakamalaking henyo kailanman ay patay na. Kabanata 2, Novel Hall Story. Kabanata 2, Bagong Mundo. Pangalan, Rebirth of a Genius. May akda ng tagapaglikha, tagapagwasak. Dagdag patayin i-reset. Dahan-dahang binuksan ni Sam ang kanyang mga mata at nakita lamang ang walang katapusang kadiliman sa paligid niya. Sa harapan niya, ilang talampakan ang layo, may isang batang lalaki na tila nasa kanyang mga unang 30 na ang edad habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya. Ang lalaki ay may pambihirang tindig na para bang pinapanood mo ang isang nakatataas na nilalang. Ang gwapong mukha, mga kilay na parang espada, matalim na tingin, lahat ng ito ay nagpulala lamang sa kanyang kahangahangang anyo. Patay na ba ako? O buhay pa ba ako? O baka ito ay isang ilusyon? Sam ang naisip. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang maharlikang binata. Patay ka na talaga. Nasaan yung kaluluwa ka ngayon na nahuli ko? Ako si Ling Tian. Kaya, sinasabi mo na nahuli mo ang aking kaluluwa pagkatapos akong barilin hanggang mamatay. Tanong ni Sam na may naguguluhang tingin. Oo, sumagot si Ling Tian. Bakit? Tanong ni Sam na naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit nandito pa siya at hindi makapaniwala sa sitwasyong ito. Lahat ay parang panaginip sa kanya. Hindi siya naniniwala na may kaluluwa hanggang ngayon. Because I saw potential in you which was far from realized. Your previous world so small for your intelligence. Kaya, bibigyan kita ng pagkakataon. Isang pagkakataon upang matupad ang iyong buong potensyal, isang pagkakataon upang muling mabuhay sa isang mundo kung saan tanging ang iyong imahinasyon lamang ang makakapigil sa iyo. Sumagot si Ling Tian. May mga ibang mundo na may buhay. Sam ay muling nagulat. Kahit noong siya ay buhay pa, hindi siya kailanman nakaramdam ng ganitong pagkabigla sa isang araw. Marami pang mga bagay na ikagugulat mo, bata. Ang sansariling ito ay may higit pang mga bagay na mayaalok kaysa sa iyong maiisip. Matutunan mo rin ito ng dahan-dahan, sagot ni Ling Tian. Nang marinig iyon, si Sam ay lubos na naguluhan. Lahat ay parang panaginip pa rin sa kanya. Pumasok siya sa malalim na pag-iisip. Well, wala naman akong mawawala kahit ano. Sige, pero ano ang gagawin ko doon? Tinanong ni Sam. Isabuhay mo ang iyong buhay ng buo. Umakyat ka sa pinakamataas na tuktok kung saan makikita mo ang sinuman sa ilalim ng langit. Pagkatapos, magkikita tayong muli, sagot ni Ling Tian. Mukhang nalitaw si Sam sa sagot. Bago kita ipadala, bibigyan kita ng kaalaman. Ito ay mga wika at ilang mga teknik sa pagsasanay na kakailanganin mo. Hindi mo maaaring ipasa ang alinman sa mga teknik na ito sa sinuman dahil partikular itong nilikha para sa iyong konstitusyon ng katawan at iyong espiritual na core, patuloy ni Ling Tian. Ano ang mga teknik sa pagsasanay? Ano ang espiritual na core na binanggit mo? Tanong ni Sam na may kalituhan. Hahaha, huwag mag-alala, malalaman mo kapag dumating ka sa iyong bagong katawan. Sa pamamagitan ng paraan, may isang huling pagsubok na naghihintay sa iyo doon na hanapin ang pinakamahusay na kontrata sa paligid mo bilang iyong unang kontrata. Kung pumasa ka sa pagsubok, may regalo ka doon, kung mabaigo ka, isipin mo na ipinagkaloob ko sa iyo ang buhay na ito at maaari kang mamuhay ayon sa gusto mo at kalimutan ang anumang sinabi ko kanina. Pagkatapos matapos ni Ling Tian, biglang naging madilim at nawala ng malay si Sam. Nang muling binuksan ni Sam ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo habang nakita ang malinaw na asul na kalangitan at mga ulap na lumulutang. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan habang dahan-dahan siyang bumangon at tiningnan ang kanyang paligid. Napagtanto niya na nasa gitna siya ng ilang gubat. Ang paligid ay ganap na nilupig na parang tinamnan. Sinuri niya ang kanyang katawan nang tumaas ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Nang makita niya ito ng malinaw, siya ay nagulat. May 2 butas sa kanyang tiyan na parang tinaga siya ng isang bagay. Bawat butas ay mga 2 pulgada ang lapad.
Pero sa hindi malamang dahilan, tumigil ang pagdaloy ng dugo mula sa mga butas. Nakatayo siya roon na naguguluhan sa loob ng ilang sandali, iniisip kung ito ay isang panaginip o hindi, nang biglang sumakit ang kanyang ulo habang pumasok sa kanyang isipan ang isang set ng mga hindi kilalang alaala. Pumasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ng isang 15 taong gulang na batang lalaki na ang pangalan ay Sam din. Wala siyang apelyido dahil siya ay isang ulila. Siya ay isang mananahi na nakatira sa isang kalapit na nayon na tinatawag na Lava Rock Village. Kumita siya mula sa kanyang kasanayan sa pananahi sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga damit na ginawa niya mula sa sutlang nakuha niya mula sa mga silkworm sa gubat. Ayon sa kanyang nakagawian nang pumunta siya sa gubat upang mangolekta ng sutla, ilang mga bata sa kanyang edad ang nagsimulang tumakbo patungo sa kanya. Doon lang niya naisip na hinahabol sila ng isang halimaw na parang toro. Pagkatapos ay sinadyang itinuro nila ang halimaw sa kanya at tinaga siya nito gamit ang mga pangil nito at ganoon namatay ang orihinal na may-ari. Si Sam ay bumantong hininga habang iniisip iyon. Mukhang hindi ko rin maiiwasan ang kapalarang maging ulila sa buhay na ito. Habang iniisip ito, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang nayon habang tinitiis ang sakit. Nang pumasok siya sa nayon, nagulat siya ng ilang sandali nang makita ang tanawin sa harapan niya. Ang tanawin sa harapan niya ay nagpapaalala sa kanya ng panahon ng medieval, ang mga kalye ay hindi malinis kahit kaunti. Lahat ng mga bahay ay gawa sa pader ng putik at tanging ilang piling bahay lamang ang gawa sa bato sa isang partikular na lugar. Pagkatapos, may pumasok sa isip niya. Ang magaganda at maraming palapag na bahay ay pagmamay-ari ng mga opisyal ng nayon, habang ang mansyon ay pagmamay-ari ng pinuno ng nayon. Ang bahay na may karaniwang hitsura ay pagmamay-ari ng mga gwardya ng nayon at mga ngaso o ilang medyo mayayamang pamilya na may mga propesyon na itinuturing na mataas ang pagtingin. Ang mga karaniwang bahay na gawa sa putik ay pagmamay-ari ng mga magsasaka at mga manggagawa at iba pa. Sa kanyang gulat, kahit na ang orihinal na Sam ay isang ulila, mayroon din siyang bahay na bato na parehong tindahan at tahanan niya. Habang naglalakad si Sam patungo sa kanyang bahay, lahat ng tao ay nakatingin sa kanya na may mga naguguluhang ekspresyon at nagbubulungan sa isa't isa. Nang malapit na siyang makarating sa kanyang bahay at malapit nang buksan ang kanyang pinto, narinig niyang may tumatawag sa kanya. "Hoy Sam, nandito ka na. Ano bang nangyari sa'yo na sinabi ni Oliver na pinatay ka ng isang nagliliyab na toro sa gubat?" Isang kalapit na lalaki ang nagsabi habang naglalakad papunta kay Sam. Ang pangalan niya ay Michael. Isa siyang panday na nakatira sa tabi ni Sam. Nang makita siya ni Sam, hindi niya alam kung paano tutugan dahil alam niya mula sa mga alaala ng katawan na ito na mayroon silang napakagandang relasyon. Pinilit ni Sam na ngumiti habang sumasagot siya. "Okay lang ako, Tito Michael. Huwag kang mag-alala sa akin Arg." Nang matapos siya sa kanyang mga salita, naramdaman niyang muling sumakit ang kanyang mga sugat. Ang kanyang mukha ay naging mapatla habang siya ay labis na pinagpapawisan. "Kalma lang, bata." Inabot siya ni Michael at hinawakan si Sam sa kanyang mga kamay habang malapit na itong mawala ng malay. "Shit, kid. Akala ko wala lang ang sinasabi ni Oliver pero sino ba ang mag-aakalang totoo pala?" "Ang lalim ng sugat, Sam. Sa tingin ko tanging ang healer mage lang ang makakapagpagaling sa'yo. Pero mahal yun. Hindi ko nga alam kung paano ka pa nabubuhay. Tito Michael, pakibukas ng pinto ng kwarto ko at kuhanin ang leather pouch sa ilalim ng kama ko. Pupunta ako sa healer," sabi ni Sam habang tinitiis ang sakit. Dahan-dahang pinahiga ni Michael si Sam sa sahig at pumasok sa bahay. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya na may hawak na katad na supot. "Sam, sa tingin ko hindi ka makakapunta mag-isa, hintayin mo lang sandali, kukunin ko ang push cart ko. Dadalhin kita sa manggagamot." Pagkatapos niyang sabihin iyon, pumunta si Michael sa kanyang bahay at bumalik na may dalang kariton na ginagamit niya sa paglipat ng kanyang mga produkto at materyales sa panday. Maingat niyang kinuha si Sam at inilatag siya sa kariton, inilagay ang kanyang leather pouch sa tabi nito, at sinimulang itulak ang kariton. Sa oras na ito, unti-unting nawawala ng malay si Sam. Dahan-dahang binuksan ni Sam ang kanyang mga mata at nakita ang isang kisame na gawa sa mga bato. "Oh, gising ka na," biglang sinabi ng isang tao. Nabigla si Sam sa biglang boses nang lumingon siya sa direksyon kung saan nagmula ang boses. Doon, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may dalang leather pouch. Agad niyang nakilala na sa kanya ang leather pouch. Lumapit ang lalaki sa kama at ibinalik ang kanyang leather pouch, saka sinabi, "Narito ang iyong pouch na gawa sa balat, kinuha ko ang bayad sa aking paggamot, ang natira ay nasa loob ng pouch." Binuksan ni Sam ang pouch at nakita niya ang 2 batong kasing laki ng itlog ng pugo. "Makakaalis ka kapag nararamdaman mong ayos ka na,"
Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Michael. Oh, gising ka na sa wakas. Kamusta ka na ngayon? Tanong ni Michael kay Sam. Ayos lang ako, Tito, sa tingin ko kailangan ko lang magpahinga, sabi ni Sam. Actually, narinig ko ang tungkol sa iyo kay Oliver. Sabi niya patay ka na sa woods. Kaya pumunta ako dito para tingnan kung nagsisinungaling siya o hindi. Pero nang dumating ako, nandyan ka na at may sugat ka. Pero salamat sa Diyos, okay ka na. Ano bang nangyari talaga, bata? Tanong ni Michael. Talagang tinamaan ako ng toro, Tito, pero okay na ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero nang makarating ako roon para kolektahin ang mga pyupa, biglang tumakbo ang toro papunta sa akin at tinamaan ako. Kahit ako, hindi ko alam kung paano ako nakaligtas, sagot ni Sam. Hindi niya nakita ang dahilan para ipaalam na ito ay sinadyang ginawa kaya nanahimik siya. Tito Michael, gusto ko sanang magpahinga kung okay lang sayo. Sabi ni Sam. Sige bata, huwag ka nang mag-alala sa iba pa, magpahinga ka na lang. Alam, bibisita ulit ako. Pagkatapos umalis ni Michael, patuloy na nakatitig si Sam sa kisame at sinubukang intindihin ang sitwasyon na kinasasadlakan niya. Ayon sa mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawan, sa kasalukuyan siya ay nasa isang lugar na tinatawag na Desolate Land na bahagi ng kanlurang kontinente. Sa mundong ito, hindi gaanong umunlad ang teknolohiya kumpara sa modernong daigdig. Ang mga tao ay kumuha ng ganap na ibang landas ng pag-unlad dahil sa mga espesyal na kalagayan, na kung saan ay ang presensya ng espiritual na enerhiya. Sa mundong ito, mayroong isang espesyal na uri ng enerhiya na naruroon sa lahat ng dako ng atmosfera. At ang lahat ay gawa ng espiritual na enerhiya, ang mga tao dito ay may hindi kapani-paniwalang lakas at kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng espiritual na enerhiyang ito. Sila ay tinatawag na mga tagapag-ani. Mayroong dalawang uri ng cultivator, ang mga chi cultivator at mga mage. Ang mga chi cultivators ay gumagamit ng espiritual na enerhiya upang paunlarin ang kanilang mga katawan at ginagamit ang kanilang mga katawan sa pakikipaglaban, tinatawag din silang mga mandirigma, samantalang ang mga mage ay gumagamit ng espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng pag-convert nito sa iba't ibang anyo ng mga elemento. Sa ngayon, ang lalaking nasa gitnang edad na dumating kanina ay isa ring mage at isang mage ng light element. Ang mga mage ng elementong liwanag ay hindi gaanong kilala sa kanilang galing sa labanan ngunit sila ay pinakaangkop para sa pagpapagaling at mataas ang pagtingin sa kanila. Kaya naman kadalasang mataas ang singil ng mga healer na ito. Sa mundong ito, ang pagiging mage o mandirigma ay hindi direktang mapipili ng mga tao mismo. Depende ito sa konstitusyon ng katawan at sa espiritual na core ng tao. Kung ang isang tao ay may purong chi core na solidong puti ang kulay, sila ay pinakaangkop para sa mga mandirigma. Ang taong angkop maging mage ay magkakaroon ng purong elemental na core. Iba't ibang uri ng elemento ang nagpapahiwatig ng iba't ibang uri ng pagkakaugnay sa partikular na elementong iyon. Halimbawa, kung ang isang tao ay may purong pulang kulay na core, ito ay magiging elemento ng apoy, ang light blue ay nagpapahiwatig ng water core, ang maputlang berde ay nagpapahiwatig ng hangin, ang madilim na berde ay nagpapahiwatig ng mga halaman o kahoy, ang kulay ginto ay nagpapahiwatig ng metal, ang milky white ay nagpapahiwatig ng light element, at iba pa. Bukod sa mga purong mage o purong mandirigma, may iba pang uri ng mga cultivator na may halo-halong core na maaaring mag-practice ng parehong chi at mga elemento. Sila ay karaniwang tinatawag na warrior mages. Kapag ang isang tao ay 14 na taong gulang, ang kanilang core ay mag-a-activate. Na-activate din ni Sam ang kanyang core noong nakaraang taon pero ang problema ay walang makakakilala sa kanyang core. Ang kanyang core ay ganap na malinaw nang sinubukan niyang sumipsip ng espiritual na enerhiya, madali niyang nasisipsip ito at magaling din niyang nakokontrol ngunit hindi niya ito magamit para sa parehong spells o martial arts. Kaya, hindi siya angkop para sa parehong uri ng pagsasanay kaya tumigil siya matapos niyang maabot ang ikatlong antas ng inisasayon at nakatuon lamang sa kanyang mga kasanayan sa pananahi at nakamit ang ilang makabuluhang pag-unlad sa Berda. Ganon siya nakakuha ng mga espiritual na bato sa kanyang supot na katad. Kahit na mababa ang uri ng mga espiritual na bato, ito ay talagang mataas na halaga para sa mga karaniwang tao. Sa pagtatrabaho ng mabuti sa loob ng isang taon, nakakuha lamang siya ng 5 bato at 3 sa mga ito ay kinuha na ng manggagamot bilang bayad sa paggamot. Sa puntong ito, huminga ng malalim si Sam at pumikit. Matulog muna tayo ng maayos at saka natin isipin kung ano ang gagawin bukas, bulong ni Sam sa kanyang sarili at dahan-dahan siyang nakatulog.